Okay, magandang araw po sa inyong lahat at update lang tayo kasi marami na namang mga updates na mga pangyayari. Okay, una nating pag-uusapan ay ito nga si former President Duterte, ang kalagayan niya doon sa Netherlands, no. Nagbigay na po ng update itong kanyang anak na si Kitty Duterte. Yan po ang panoorin natin mamaya. Okay, ito yung una. Pangalawa na ating pag-uusapan ay itong sinabi po ni Vice President Inday Sara Duterte na posible pong nagagalit po ang administrasyong Marcos kasi kitang-kita na itong black voting ng PDP. Kung saan pumupunta po ang mga PDP, halos lahat ng taong bayan po ay agree po sila na straight na yung vote na 9 candidates ng PDP. Kasi nga sa mga nangyayari sa administrasyong Marcos, na-realize na ng taong bayan na dapat hindi na iboto yung alyansa ng Bagoong Pilipinas ni Marcos. Kaya PDP po ang gustong iboto ng taong bayan. So, sabi ni VP Sara, mag-ingat-ingat po tayo lahat sa eleksyon kasi po, posibleng dayain itong eleksyon na ito. Sa nangyayari ngayon ni former President Duterte. Yan ang pangalawa nating pag-uusapan. Ito, pangatlo nating pag-uusapan. Nagsalita na po itong si drama queen na si Leila de Lima. Siyempre, natutuwa sila ngayon sa nangyari kay former President Duterte, di ba? Pero ang sa akin lang, bakit ka magsasalita ngayon, de Lima? Yan ang aking bakit ka magparelevant ka na naman? No? You have your justice already, de Lima. Huwag ka nang makialam dito sa sitwasyon ngayon ni former President Duterte. Mamaya, magre-react tayo sa mga sinasabi ni Senator Leila de Lima patungkol po sa nangyari ni former President Duterte. Okay? Ito, pang-apat nating pag-usapan, ipapakita ko sa inyo itong video. Video na itong si Diwata Torre binastos si former President Duterte. Okay? Binastos sa pool sa camera. Ito po yung nangyari kahapon at hindi ito masyadong lumabas sa social media kasi maraming nagsulputan ng mga trending videos . So, isa rin ito sa i-react natin . Kasi hindi pa natin ito nare-reactan itong binastos ni Torre itong si Duterte dito sa video na yan. Okay? Pero bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, help me na i-like at saka i-share muna itong video na ito para guys marami po ang makakita at magising na po ang taong bayan. Okay? Sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Ayan, thank you very much. And also guys, sa mga bago pa lang dito sa aking YouTube channel sa Donmar TV, mag-subscribe na po kayo para updated kayo lagi sa ating mga balita. And ma-notify yung mga cellphone nyo kung meron tayong mga breaking news, meron tayong mga uploads, and kung live tayo ang Donmar TV. Okay? Mahalaga yang mag-subscribe tayong lahat. Ready? 1, 2, 3, go! Ayan, nakasubscribe na ba lahat? Okay, simulan natin. Ito nga. Siyempre, ang taong bayan ay nakaabang dito sa mga post ni Kitty Duterte. Kasi si Kitty Duterte po, ang anak ni former President Duterte, anak nila ni Ma'am Hanilet, siya lang yung may access sa kanyang tatay. Kilala natin itong si Kitty Duterte na mahal niya ang kanyang tatay. Meron ngang nagsasabi itong si former President Duterte ay takot dito kay Kitty Duterte, no? Yung mga medicine niya, siya yung nag-aalaga sa ating former president, no? Magagalit ka si Kitty kapag hindi niya mainom yung kanyang mga medicine, yung kanyang mga maintenance, magagalit yan si Kitty, no? Merong mga ganyang mga lumalabas po na mga text, no, na nakikita natin. Ngayon, nakakalungkot po itong balita na ito na ipinopost na naman ni Kitty Duterte
ang kalagayan po ni former President Duterte doon sa Netherlands. Okay? Binigyan lamang po siya ng sandwich raw. Sa 8 hours nila na biyahe, wala pang kain si Tatay Digong, sandwich lang ang ipinakain sa kanya. Yan ang nakakalungkot. So, marami tayong mga tanong. Kasi nandyan na po si former President Duterte sa Netherlands. Ano ba ang treatment na ibibigay nila ni Duterte? Hindi pa naman. Convicted yan si Tatay Digong. Lahat ng mga akusasyon dito sa Pilipinas, lahat yan ay pamumulitika. At itong mga bangag na mga biktima di umano, sinabayan rin, sinakyan rin ng mga puta. Ako, galit na galit ako kasi meron namang ibang dyang mga biktima dito sa tinatawag nilang biktima di umano kay Duterte, sinakyan. Merong iba dyan mga bangag na jadik na yun ano sila ngayon nagpalabas sila sa media ngayon, paiyak-iyak pa sila na at last nahuli na si Tatay Digong. Yan ang kanilang drama ngayon paiyak-iyak sila, at last hustisya na raw kasi nahuli si Tatay Digong. When in fact, iba dyan, hindi lahat yung iba dyan, obvious naman talagang jadik yung anak ninyo o kamag-anak ninyo. Sinasakyan nyo na lang itong pamumulitika ng mga kalaban ni Duterte. Huwag na tayong magbulahan. Paiyak-iyak pa kayo. So tuwang-tuwa sila. Ngayon, matutuwa ba tayo na hindi masyadong maganda ang treatment doon sa ICC? Kung ituturing nilang fugitive o ituturing nilang kriminal si Duterte sa ginawa niya, o ituturing ba nilang isang prisoner si Tatay Digong, sandwich lang ang binibigay. Nakakalungkot yan sa mga Pilipino. Insulto yan sa atin. Yan ang hindi iniisip ni Bongbong Marcos The fact that pumunta dito ang ICC, inaresto si Tatay Digong, dinala nila doon. Meron pa nga mga speculation na ito ay kasabwat ka rin, Bongbong Marcos, sa ginawa mo. Ininsulto mo lahat ng Pilipino, Bongbong Marcos. Sobrang kapal ng mukha mo, makakarma ka rin sa ginagawa mo. Ito update ni Tatay Digong. Panoorin po natin si Kitty Duterte dito. Play. Muling nag-post ng panibagong update sa kanyang Instagram story si Kitty Duterte hinggil sa kalagayan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos itong Ayan, siguro I think yan yung siguro nag-video call sila ni Tatay Digong. Yun yung tunay na picture niya, no? Tahe, patungo ng the Netherlands. Sa post ni Kitty, makikita ang larawan ng kanyang ama na may captions kung saan kinu-question nito. Sabi dito, ito courtesy of Veronica Duterte, which is si Kitty Duterte. A flight lasting more than 8 hours. Imagine, matanda na ito pero nahihirapan nga tayo na 1 oras lang yung flight natin, di ba? Sa Pilipinas. Kapag nandito kami sa Negros, pupunta kami ng Maynila, that is only about 1 hour and 30 minutes. Nahihirapan na nga kami dyan. Di ba? Tapos, heto, 8 hours yung flight ni Tatay Digong. Matanda na yan. Hindi nyo ba inisip yan? Kawawa. Tapos, galing pa ito ng Hong Kong hindi ito nakapagpahinga ng maayos. A flight lasting more than 8 hours but left with just a sandwich to eat. Grabe. Kulang na lang talaga gurgurin nila itong si Tatay Digong. Kulang na lang. Pinakain nyo pa ng sandwich. Pinakain nyo pa. Hiyang-hiya naman kami sa'yo. Ganyan kayo, Bongbong Marcos. Yan ang ginawa nyo sa
presidente namin. Ha? Ayan yung mukha ni Kitty Duterte. Oh, nandyan pala. Video call pala yan eh. Hiyang-hiya naman kami sa inyo. Sandwich lang ang ibinigay sa inyo. Tapos, bakit hindi nyo na lang gurgurin kaagad si Tatay Digo? Nahiya pa kayo? Nahiya pa kayo? Mga demonyo kayo eh. May araw rin kayo. Kawawa yung mama. Kawawa si Tatay Digong. Pero wala kayong pakialam. Kung sasaktan nyo si Tatay Digong, nasasaktan rin ang taong bayan. Yan ang isipin ninyo. Tingnan nyo kahapon. Lumabas lahat ng tao sa Pilipinas. Luzon, Visayas at Mindanao. At that is only the start. Watch out ka, Bongbong Marcos. Kasi yung iba nagsasabi, wag mo nang mag-people power. Baka raw si Bongbong Marcos mag-declare na naman kasama kagaya ng ginawa ng kanyang ama. Sabi ko, wala tayong paki kung mag-declare si Bongbong Marcos, mag-martial, mag-people power tayo. Oh, para ipababa yan si Bongbong Marcos. Hindi na makatao yung ginawa niya eh. Ang isang sandwich lamang sa loob anya ng 8 oras na flight. Bago pa ito, isang picture rin ang ini-upload ni... Yan rin yung in-upload ni Kitty Duterte. Oh. Ito yung ginawa ng mga tauhan ni Diwata Torre. Oh. Tingnan nyo. Oh. Pambabastos yan. Oh. Hindi nga, yung uniform nyo ha, bilang pulis, hindi nga nasira yung mga uniforme nyo. Pero tingnan nyo yan, no? Kitty Duterte, tingnan nyo yung ginawa nyo. Butas yung kanyang disrespect ito. Pwede kayong kasuhan dyan. Yan ang sinasabi ko, mga pulis kayo eh. Huwag kayong kumampi. Ingat kayo sa mga ginagawa nyo kasi ngayon panahon nyo ito, kasi yung presidenteng bangag nyo, kinakampihan kayo. What if yung presidente nyong bangag ay hindi na presidente? Talaga, hindi ito susuko. Kakasuhan kayo, Torre. Kawawa kayo at yung mga membro nyong mga pulis. Yan ebidensya yan eh. Kitty kung saan makikita naman na sira ang kanyang damit na anya'y bunga ng harassment na ginawa sa kanilang pamilya ng mga tao na dapat sana. Hindi naman ibig sabihin na pinakita ni Kitty Duterte yung damit niyang napunit ay sasabihin na naman ng mga dilawan dyan eh, mga loyalista. Ang yaman-yaman nyo, napunit yung, kita kasi ako sa isang comment doon eh, ipinagmayabang mo yung napunit yung wala lang yan, isang araw makabili ka na ng damit na ganyan. Hindi yun kaya nga ang bobo ninyong mga pinklawan at mga dilawan at mga loyalista, bobo nyo talaga ng logic, no? Yung argumento nyo, sobrang bobo nyo. Ang point ni Kitty Duterte doon, yung treatment na binigay sa kanila na wala pong hiya, binaboy sila, binasto sila, yun ang point ni Kitty Duterte doon. Lumalaban na nga si Kitty pero napunit pa rin yung damit niya. So, ibig sabihin, kahit poprotektahan mo pa yung sarili mo, talaga babastusin ka nito mga tauhan ni Torre. Sobrang baba po ng moral ng mga kapulisan ngayon dahil dito kay Torre. Pang-Paris ka lang talaga. Ang ina mo, Torre. Ay nagbibigay proteksyon sa ating bayan. Yan yung latest update po patungkol po kay Tatay Digong. Heto naman, pag-usapan rin natin itong sinabi ni VP Sara na posibleng dayain po ang eleksyon ngayon sa 2025 dahil po sa nangyari ni former President Duterte ngayon. Ito, play. I mean, tagalin man nila si former President Duterte sa equation sa midterm elections. Nandyan yung taong bayan. Ito, sa totoo lang, itong mga... Kaya nakapag-decide na po ang taong bayan na talagang i-delete lahat sa utak during the election itong mga alyansa ng Bagoong Pilipinas. Ito, sa totoo lang, sa nangyari kay Tatay Digong ngayon, galit na ang tao. This will give a big impact sa alyansa ng Bagoong Pilipinas candidates. Itong 12 sina
sina Manny Pacquiao, sina Bong Revilla. Dahil sa nangyari ngayon kay Tatay Digong, bagsak yung rating nyo lahat. Totoo lang. Babagsak kayo, hindi kayo mananalo. Ito na yung pagkakataon na kayong lahat, kayong 12, walang makapasok sa inyo sa eleksyon. Mismo sila itong bagoong Pilipinas na alyansa nila, mismo sila, alam nila na delikado sila ngayong eleksyon na matatalo sila. Alam nila. Yung Pacquiao na yan, yung Bong Revilla na yan, Irwin na yan, etc. etc. Takot na sila ngayon. Alam nilang nakakaapekto ito sa kanilang boto. Dahil sinira ni Bongbong Marcos mismo ang kanilang grupo. Kaya, sabi ni VP Sara, there is a big tendency na dayain itong eleksyon. Posible yang mangyari. Dayain yan. Kaya, tayong taong bayan na nanawagan si VP Sara na bantayan po natin ang ating boto. Kasi po, ito yung pinaka-importanting eleksyon ngayon, 2025. Ipamukha natin sa administrasyong ito na galit na po ang taong bayan sa administrasyon na yan by voting na makapasok itong 9 na mga candidates ng PDP. Sure win na yan. Mananalo talaga yung PDP na yan. Sure win na lang talaga. Si Lambino nga, believe ako kay Lambino. Nandun talaga, nakaprotekta, tumutulong kay Tatay Digong. Tingnan lang natin ang ninyo kayong mga administrasyon. Tingnan natin kung makapasok ba kayo kasi sa tingin ko itong mga itinaas ni Tatay Digong na mga candidates, mananalo ito lahat. Sa totoo lang. At lumalakas yung block voting ng PDP. Lumalakas ang block voting ng PDP dahil po nandiyan si VP Sara at si Tatay Digong na laging nag-i-endorso dito sa PDP. Lumalakas Tingnan nyo yung reaksyon sa Hong Kong. Grabe. Grabe yun, mainit ang pagtanggap ng taong bayan. Doon, nakikita ng administrasyon na mukhang talo tayo rito. Kasi sobrang boring po ang rally ng alyansa ng Bagoong Pilipinas ni Bangag. Sobrang boring. Napipilitan na yung tao. Pero dito sa kabila, itong kampo ng PDP ni Tatay Digong, nagsisigawan yung tao, tuwang-tuwa. Hindi mo na kailangang mag-scripted yung sigaw ng tao. Kusa na silang, hindi na nga makapagsalita si VP Sara at si Tatay Digong dahil laging sumisigaw yung tao. Gigil na gigil sa kanila. Gigil na gigil sa PDP. Gigil na gigil ang taong bayan na iboto itong 9. Itong powerful 9 ng PDP, gigil na gigil. Mas lalo na ngayon sa ginawa nila kay Tatay Digong, mas lalong iinit ang tao dito. Candidates. Pero sinasabi ko sa inyo kanina, mag-ingat kayo sa election cheating. Mag-ingat kayo sa election cheating. Alam ni VP Sara yan, ba't veterano yan Alam niya ang laro ng politika. Nung panahon ng 2016, nag-landslide si Tatay Digong. Dinaya pa nga yun Alam nila yun, dinaya sila. Pero hindi pa rin nila mapababagsak ang mga Duterte. Sobrang lakas ng mga Duterte. Sa totoo lang. Tingnan nyo yung election 2022, bantay sirado yun ni Tatay Digong, di ba? Winawarningan lahat na ayaw niya ng cheating. Tingnan nyo, umabot sila ng 32 million. Nag-31 million yung Bangag at itong si VP Sara naman 32 million. Kasi walang cheating na nangyari. Yung 2016, under the Pinoy administration, dinaya raw sila doon. Kaya hindi masyado ganyan kalaki yung boto ni Tatay Digong at that time Pero landslide pa rin. Hindi pa nila matalo-talo si Duterte. Matindi ito. Sabi ni VP Sara, matindi ito.
Alam niya, binabasa na nila ang galaw ng kalaban eh. Tagalin man nila si former President Duterte sa equation sa midterm elections, nandyan yung taong bayan at lumalakas yung... Ito yung pinaka punto dito sa sinabi niya. Itong administrasyon, pilit talaga nilang tinatanggal si Tatay Digong. Kasi si Tatay Digong po ang dahilan na mananalo yung PDP. Block voting ng PDP 9 candidates. Pero sinasabi ko sa inyo kanina, mag-ingat kayo sa election cheating. Matindi ito. So, yun po ha. Yun po ang sinabi ni VP Sara. Ngayon naman, punta tayo dito kay dating Senador Laila de Lima. Nagsalita na. Ito. Wala tayong magagawa. Anuhin natin ito. I-react natin ito ha. Alam niyo kung galit kayong makita itong pagmumukha niya, pero dapat nating i-react nito ha, kasi hindi tayo papayag na ganun-ganun na lang po na babatikusin nila si Tatay Digong. Play. This is deeply personal for me. Dati ka namang namimersonal eh. Dati kang namimersonal. Hindi mo lang matanggap na ikaw rin ay nakulong under the administration ni Duterte. Because at that time, meron kasi mga testigo eh. You cannot blame. Pero nirerespeto namin yung desisyon sa inyo ha. Yan ang sakit ninyong mga kalaban ni Duterte na may personal kayo. When in fact, si Duterte po, wala sa pagkatao ng Tatay Digong, VP Sara, ito mga Duterte ha, in particular, wala sa kanila yung namimersonal. Sa totoo lang. For almost 7 years, I was imprisoned on fabricated charges, accused of crimes I did not commit, all because I dared to speak out. Actually, at that time, Senator Laila de Lima, nag-testify kasi yung mga driver mo. Si Dayan. Bakit si Duterte ang biniblame mo? Na ang korte, ang hinahanap ng korte, testigo lang. Diba? Walang kasalanan si Duterte sa pagpapakulong mo. Against Duterte's drug war. While I was behind bars, thousands of Filipinos were killed. Kasi maraming nagugurgol kasi sa panahon ng administrasyon ninyo ni Pinoy, pinabayaan nyo. Lumala ang bawal na gamot, lumala ang mga drug lords, lumala ang mga bangag de Lima. Inayos ni Tatay Digong yung mga dominyo. Inayos niya. Without justice, their families left to grieve. Hindi. Walang justice? Tayong mga tao, human as we are, alam natin what is right and wrong. Alam nyo na kapag papasok ako dito sa droga na ito, posible kang magugurgur. Yan talaga ang reality niyan. So wag nyong i-blame kay Duterte na siya ang dahilang nagurgur kayo. Imagine ha, kung papababayaan natin itong problema natin sa droga, maraming bata ang mga inosenteng bata, mga inosenteng asawa, pamilya, members of the family, ang mga na biktima. Yan ang point. Yan ang hindi nyo maiintindihan. Kasi kayo, sarili lang yung iniisip ninyo. Hindi nyo na iniisip ang pobre nating mga kababayan. Sila yung unang biktima rito. With no answers, no accountability. Today, Mr. Duterte is being made to answer. Not to me, but to the victims. No, not to me. Hindi talaga sa'yo. Anong paki mo? Parelevant ka kasi eh. Dahil nag-trending si Duterte, parelevant ka rin, labas-labas ka rin ng statement. Kurne, sa totoo lang. To their families, to a world that refuses to forget. This is not about vengeance. This is not about vengeance? Utot nyo. Ha? Sinong nag-file doon sa ICC? Tapos sinabayan itong bangag na presidente na ito. This is madness, de Lima. Si Duterte po. Hindi yan na may personal. Kayo na may personal kayo. Kasi
lamang talaga si Tatay Digong kasi ginawa lang niya yung tama. Kasi kayo, baliko kasi yung daan nyo eh. Baliko kasi yung daan nyo. Kaya kayo nagkakaganyan eh. Nakulong kayo sa sarili nyong ginagawa. Diba? Si Tatay Digong po, nagagalit ang taong bayan kapag siya po ay nakukulong. Kasi alam ng taong bayan na ginawa yun ni Tatay Digong for the sake of our country. Huwag na kayong mag-deny. Galit lang talaga kayo. Justice finally taking its course. Sasabihin nila justice na raw. Hindi pa nga nakapagsabi ng balita ko nga, yung ICC. May nagsabi nga doon ng mga judge na wala tayong karapatan dito investigate dito sa Pilipinas. Hindi na natin jurisdiction dyan. Binoboto pa nila kasi itong ICC naman, winawarningan na ito ng China. Good luck sa inyo talaga. Wala kayong jurisdiction sa Pilipinas, nangingialam kayo. Magbabakpay rin ito sa inyo. Tingnan nyo. I faced my case, knowing I was innocent. I stood before the courts because I had nothing to hide. Bakit? Si Duterte, nagtatago ba? Hinarap nga ni Duterte ngayon. Ang kaibahan lang, Dilima, noong nakulong ka, tuwang-tuwa ang mga Pilipino. Ngayon na si Tatay Digong ay dinala ng ICC, nagagalit yung tao. Yun ang kaibahan ninyong dalawa. Duterte now has to answer for his actions, not in the court of public opinion, but before the rule of law. Rule of law, tingnan natin. Kasi kung ma-public opinion, mananalo si Duterte. Obvious yan eh. Bakit mo nabanggit yung public opinion? Kasi alam mo na maraming nagmamahal na taong bayan kay Tatay Digong. Rule of law. Let's talk about rule of law. Hindi pa naman ito sinimulan itong investigasyon na ito. But let us see kung sino ang mananaig, Dilima. This is how justice should work. Those in power must be held to the same standards as everyone else. To those who have fought this long and difficult fight, your voices mattered. Sabi mo, those in power should be equally treated, no, sa mga normal na tao. Bakit ikaw? You are in power at that time, nung panahon ni Pinoy. You are in power. Bakit ka nagrereklamo, na nakulong ka, and that is part of due process, Dilima? Bakit ka reklamo ng reklamo? Kinain mo rin ang mga sinasabi mo. Sabi mo, those in power should be equally, treatment tayo lahat tanan. Ikaw yun eh. You are in power at that time. It's due process, Dilima. Pero nagrereklamo kayo. Your courage mattered. And today, the pursuit of justice continues. Tingnan natin. Good luck. Good luck, Dilima. Good luck, ha. Pa-relevant pa rin sila eh. Hindi na relevant. Ito yung video, na itong si Torre, binastos itong si Tatay Digong, Gaano kabastos itong taong to. Walang respeto ito eh. Dating Pangulo, dati kang dito. Pero sinabi pa nga ni Tatay Digong, magkakilala naman tayo, kaibigan tayo doon, di ba? Kaya hindi ako nami-personal, sabi ni Tatay Digong. Pero itong si Torre talaga, abusado eh. Yan. Nag-uusap na dito. Sabi mo sir, 8 o'clock sir eh. 8:30 na sir. Di ba? Nagmamadali si Torre. Wala talaga siyang respeto. Talagang lalamangan niya yung power ni Duterte. May hinihintay na ako ng anak. Kasi si Duterte po, humihingi siya ng tawad sa kanyang anak na pupunta sa kanya. Darating yung kanyang anak raw, merong darating. Ayaw ni Torre, hinaharangan ni Torre. Yun lang. Yun sa ganitong bagay, Torre. Kasi si Torre, nagmamadali na makasakay sa eroplano si Tatay Digong papuntang Netherlands. 8:30 na raw, binanggit ni Torre. Si Duterte, humingi siya ng tawad na baka mamaya na. Mag-a-agree naman si Duterte eh. Mamaya na. Kasi, magkita pa kami ng anak ko. Yun ang gusto mangyari ni Tatay Digong. Pero hindi talaga nasusunod si Duterte. Walang respeto siya kay Tatay Digong. Talagang, ginawa niya talaga yung gusto niya. On record. At tama nga yung sinabi ni
Alan Peter Cayetano eh. Bakit? It is very a big failure on this government ni Bongbong Marcos. Very big failure. Hindi man lang umabot ng 24 hours pinatakbo ang due process. Hindi nyo binigyan si Tatay Digong na makapag-formulate sa kanyang mga lawyers, sa kanyang mga papers patungkol dito. Hindi na inabot ng 24 hours, dinala na nila kaagad. Sa iba nga, paaabutin pa ng 24 hours, bigyan pa na, ang human rights, nasaan na kayo? Saan ang human rights dito? Hindi nyo man lang binigyan ng posisyon si Tatay Digong na makapag-depensa sa kanyang sarili. Talagang dinala din nyo kaagad. And the normal due process sa mga ganito, kahit nga yung mga kriminal, binibigyan ng 24 hours para maghanap ng abogado, mag-sign ng kanyang counter affidavit, kung ano mga petisyon ang gagawin, ganun, ganyan. Pero ito, wala. Talagang it's a work of madness. Itong si Bongbong Marcos, bangag ka. Di mo na pinaabot ng 24 hours, talagang atat na atat kayong bombahan nyo si Duterte. On record, ako ang humingi ng record. Ang anak ko pupunta dito. Mr. President, hindi darating yun. Kasi hindi mangyayari yun. Hindi darating yun. Kawawa naman. Inihintay nila sa airport yung anak, magkita-kita pa sila. Kawawa naman yung bata, apo ni Duterte. Sabi ni Tory, hindi mangyari yun. Kasi harangan nila eh. Haharangan yung isang pagmamahal ng apo at ang yung... Grabe ka naman, Tory. Sana kung ano yung ginawa nyo ni Tatay Digong, ganun rin ang mangyari soon sa iyong kalagayan, Tory. Makakarma rin kayo sa ginawa ni Tatay Digong eh. Pagkakataon. Kasi ayaw mangyayari yun. Magdadala ng galing. Ayaw niyang papasukin. Ayaw niyang papasukin. Grabe, deprivation naman, abuso naman. Deprivation at pang-aabuso na yung ginagawa mo, Tory. Isa ka rin bangag eh. Yan. Hayaan mo lang makita nila ang tatay nila. 80 anyo. 80 years old, kawawa naman. Ikaw, Tory, kahit ganun lang. Nagmamadali kayo. Ang sarap niyong sapakin eh. Kung ganun, okay lang. Kung hindi niyo papasukin, make it clear. Yes, sir. Hindi papasukin sir. Hindi ninyo, ikaw, Yes, sir. hindi mo Upon my order. hindi mo pinapasok. Binabastos talaga ni Tory. Grabe ni si Tory eh. Yes, sir. Upon my order, sir. Ang sabi ko, ang abogado ko, ang anak ko na babae, They can I think si VP Sara ito. visit you at your detention center, sir. Meron din mga apo si Duterte na gusto makikita sa kanya na hindi nila talaga binigyan ng chance. Pati rin si VP Sara darating yan pero hindi na nila. Grabe. Ay, nako. Ganyan na po ang sitwasyon ng bansang Pilipinas. Nakakatakot po, sa totoo lang. Maraming nagsasabi, Don Mar TV, masama siguro kapag mag-people power ang taong bayan. Kasi baka mag-declare si Bongbong Marcos ng alam nyo na, kagaya ng kanyang tatay. Sabi ko sa sarili ko, wala na tayong pake. Kung mag-deklara siya ng ganyan, lulusob ang taong bayan, mag-people power tayo, pabababain na natin. Ako, I hate to say this talaga ha. Lagi kong sinasabi sa inyo, mga audience ko dito sa Don Mar TV, na ayokong ng people power kasi hindi naman talaga maganda ang dinidulot na yan eh. Pero sa sitwasyon ni Bongbong Marcos ngayon, he is the worst president of the Philippines na nangyari sa... Akala ko nga si Pinoy yung pinaka-worst president. Mas mayroon pa talaga. This is the worst president of all time. Sa entire world, lahat ng naging presidente sa mundo, si Bongbong Marcos po ang pinaka-worst president na nakilala ko. Ganyan po. Hindi, wala. Because of madness. Nakakatakot ang gobyerno. Ganitong ginawa nila sa kanilang kalaban. Grabe. Grabe talaga. Totoo lang.
Kaya doon, mukha ni Fajardo, isa rin yan eh. Kayong mga pulis, nakikinabang kayo sa ginagawa ni Tatay Digong noon. Wala kayong utang na loob. Na alam nyo, sa panahon ni Tatay Digong, ginawa niya itong lahat para safe ang taong bayan. Sa bagay, wala kayong mga utang na loob dyan. Lumalabas na yung tao, galit na galit na. Cagayan de Oro, Iloilo, Davao, Cebu. Grabe, lumalabas na lahat. Tapos, sasabihin ako para rin akong nasasaktan na sasabihin nyo, Don Mar, wag mo nang mag people power kasi natatakot sila kay Bangag na magdeklara, mamananatili sila sa pwesto na. Hindi eh. Hahayaan ba natin hindi tayo mag people power? Sa ginawa nila dito, hahayaan natin na magurgur si Tatay Digong? Dahil mahirap doon sa Netherlands eh. Hahayaan ba nating mabulok si Duterte doon? Hahayaan ba natin? Magsama-sama tayo, magtipon-tipon tayong tao. Ako nga, gusto ako makapunta dyan sa Maynila pero hindi ko magawa kasi may scheduled flight na ako. Pupunta rin ako dyan but not this week. May scheduled flight na ako. Gusto na akong, kung merong gagawang people power dyan, gusto na akong makisali dyan kung meron. Hayaan na lang ba natin? Yan ang pinaka-tanong ko dyan. Hihintayin pa ba natin na magurgur si Tatay Digong? Let's work our ass now. So, libre kayong mag-comment, mag-react dito sa pinag-usapan natin ha. Pag-usapan natin yan sa comment section. Tuloy ang usapan natin yan sa comment section. Don't forget na i-like, i-share itong video na ito para kakalat sa taong bayan ha. And subscribe this channel, Don Mar TV, para updated kayo lagi. And meron tayong pangalawang channel ha, Don Mar TV Balitang Totoo. Yun ang backup channel natin. Mag-subscribe din kayo doon kasi po meron tayong mga ina-upload doon na hindi natin ina-upload sa main channel natin. Okay? And also, maraming salamat sa mga moderators ko na nanonood. Hindi pa ako nakapag-live, hindi pa ako nakapag-kumusta sa inyo. At sa mga audience dito sa Don Mar TV, thank you very much. Kayo po ang aking inspirasyon para ilahad ko sa inyo ang aking opinion sa mga nangyayari ngayon sa ating lipunan. See you in my next video. See you in my next live. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas. God save the Philippines.